Well, alam naman natin the Metro Manila is a very big city po talaga, no? It consists of 17 cities. Lahat naman po ito ay ating jurisdiction. Maaari po tayo mag-clearing operation sa mga lugar na ito. But sana po maintindihan ng ating kababayan na napakadami po nito eh. So kung meron po kayong mga nakikita na mga obstruction o mga kalsada na kailangan po natin i-clear, sana po maipagbigay alam niyo po sa aming ahensya. Pwede po kayo mag-report sa ating mga social media channels, sa ating Facebook page, or even sa 8888 complaint hotline. At ito po ay tutugunan po namin at actionan po namin ito. Huwag po kayo mag-alala, kahit saan po, as long as within our jurisdiction, actionan po namin ito. Actually, whether may reklamo o walang reklamo, alam naman natin itong kahabaan ng C5 extension, it's considered as a major thoroughfare or a highway, no? So, napapansin po natin, marami na rin nakakapansin na unti-unti dumadami ang mga illegal vendors po dito sa kahabaan ng C5 extension. So, unang-una, kita naman natin na ang bangketa, nakuha na po nila lahat. Wala na malalakaran. Pangalawa, ang mga motor na kumakain, nakaparada po sa bike lane. At yung mga kumakain ng mga sasakyan, nakaparada na po dun sa kaliwa, sa Center Island. So, it's causing so much obstruction already na kailangan na natin talagang bigyan to ng tamang aksyon eh. We cannot tolerate kasi pag pinagbigyan natin to tuloy-tuloy at hindi natin pansinin, baka umabot to by December, buong C5 extension na. 3 barangay na po ang nasasakupan nito. So as kumbaga ngayon pa lang, ilan pa lang sila, kontrolin na natin para hindi na po sila dumami. Baka ano po kasi, giving them a benefit of a doubt, baka hindi nila alam na bawal. So at least ngayon, alam nilang bawal, na-clear na po sila, napaliwanag naman po sa kanila. And yung sinasabi nga po ng isang vendor na meron silang binabayaran, which is definitely illegal dahil wala naman pong business permit to. Anything, any establishment, any business that you set up, there should be proper documents, proper permits na nanggagaling po sa ating mga local government units. Lagi natin pinapaalalahanan yan, no, sa ating mga kababayan, walang problemang magnegosyo. Lahat naman po tayo kailangan natin maghanap buhay. It's just that kailangan natin ilagay ito sa tamang lugar, sa tamang paraan, at yung hindi po tayo nakakaabala at hindi natin na-sacrifice ang mobility or ang tulad po niyan, ang bangketa, ang maayos at safe na lalakaran ng mga pedestrian. Maraming salamat po. Tanggalin nyo, pagkis kayo lahat. Nakalimutan mag-filter yung tao nyo. Babantay mo na yung ibang truck, ikaw lahat. Ibang wala pang ano driver yan. Babantay mo na sila. Ito po yung magungkot na. Ano? Lagi ko na rito. Ang kanina Kami sa makipag-usap sa akin, pag-ibig na kami. Oo, nakukuha niya doon. magmula dyan sa pinanggalingan natin na kung saan nandito pa rin tayo sa kahaba ng internal road. Ito naman yung area ng PAW at may ilang sasakyan ang hinahatak dito. May mga signage dito both sides. Ayun.
Ayan yung building ng PAO or Public Attorney's Office. At ito na yung mga nahatak dito. Ikutin lang natin dahil nandun tayo kanina sa mga kini-clear ng mga vendors or mga tarapal. So ayan. Punta tayo doon sa unahan. O yan, kabilaan ang no parking sign. Mga paglabing ko dyan. Yung ambulansya, walang driver. Walang driver, unattended talaga. Arias, paano mo ng tow truck? Malamang naka-overnight parking na yun. Nakataas yung binta, yung wiper eh. Dito po sa may sinuntunin din. Malamig eh. Malamig. Nakaiwan talaga. Si Magtutong nasa unahan. Nakatapat pa mismo sa no parking sign. Itong ambulance. Sige na, angkla nyo na para mabilis yan. Mayroon din palang isang ambulance na nahahatak doon sa unahan. Reggie, hindi ba nahuli na rin natin yung ambulansyang yan? Malapit din sa no parking sign. Actually, ilang beses na rin po ito natitikitan because as we all know, Dapitan is sa Mabuhay Lane. No? So, based on the records that we've checked, last December 2, itong emergency vehicle, na-tow na rin po ito because of being unattended parking po siya. So, it's kumbaga parang nakaugalian na lang po na pinaparada natin ang mga sasakyan. Yes, we understand it's an emergency vehicle, but then again, we still have to follow the rules and regulations na sineset forth po natin sa ating mga kalsada. The more na nakikita naman po natin na meron po tayong traffic sign that states Mabuhay Lane, no parking, doon pa po natin mismo sa ilalim ng signage pinaparada. Pera po ng lisensya. Ay, pwesto ko kaya kanya. Hindi. Teka na po ako. Tabi mo dyan. Tabi mo dyan. Hindi, tabi mo dyan. Tatabi ko rito. Doon sa pwesto ko. Pera ng lisensya. Pera po ng lisensya mo. Kakamadali ko. Wala. Sa bahay. Walang dalang lisensya. Nasaan yung Oo nga po, sir. Toto, walang dalang lisensya. Hindi po, dito ako dyan lang ako sa kabila. Impound nyo, walang dalang lisensya. Pakuha lang mo. Hindi. Hindi ko na po yung wallet. Napadala ko na yung wallet ko. Walang dalang lisensya. Sige, boss. Idol niya raw si Sir Gab, maski mahatak yung kanyang motor. Pwede mo pabigyan. Idol ko to kahit na mahatak lang. Idol ko to kahit mahatak yung mga gamit ko rito. Dito sa Sampalok na senga lang na pesto ko. Nabila ng kaya. Okay lang pag nahatak lang ni boss. Idol ko to, talagang strict ng tao to. Talagang tapat to. Kaya kanya parating pa lang ako. Alam ko na, nakukunin talaga. Wala aregluhan talaga rito. Talagang tapat talaga to. Okay, boss. tayo dyan. Salamat. Salamat po. Oh, yan pa. Oh, yan pa. Hello. Ayan, maganda nga. Happy New Year. Happy New Year po. O, sige po. Ayan, traffic na. Talaga, sinalubog mo pa Boss, ako. ko lang mga kami picture na yun, boss. Sige. Ng may-ari ng building yan. But parking ng may-ari ng building, but it's not your property, di ba? The sidewalk is the property of the government. So anything that protrudes or obstructs the sidewalk is considered illegal parking po yan. Tulad po niyan, kaya po yan matoto, it's because you were not there during the apprehension, lumabas po kayo, nakahatak na po yung kotse. Saka alam naman po natin yan, dapat pag pumarada po tayo, you should give at least 1 meter to 1.5 meter of a pedestrian. Wala ako, hindi ako tama. Sir, hindi nga po pwede kasi bago kayo dumating, natikitan na po kayo, nalagay na po yan na toad. Po ba kami, sir, pwede makiusap or how lang? Kahit gustuhin ko po, kahit gustuhin ko po, hindi ko kayo mapagbibigyan dahil tulad po niyan, doktor din po siya. Tumana Marikina po. Oh my God! And then, appointment kayo. Sir, pasensya na po, pero Hindi nyo pwedeng istorbuhin yung hanap buhay namin. Even po siya, Sir, therapist. hindi nyo, sir, I am a dentist. May nakita yung mga pasyente. sir, hanap buhay, but there is the law that we have to follow. We cannot compromise
Kasi pag nag-compromise po kami, lahat po yan, kompromiso po tayo. Wala po There's ba no tayong use other of, way na implementing i-settle this. po natin siya na hindi na po makarating Hindi po dun sa pwede. Marikina? Bawal Para po hindi yun. na po Illegal po lumayo. yun. Illegal po yun if you're gonna settle things here. Unang-una, wala pong resibo dito. Wala pong OR. That would be illegal. Kalalabasan po niya, corruption. Dahil dito po nagkabayaran. Tara. Forward na yung sasakyan. Guard! Hindi nyo ba maayos to? Hindi nyo ba maayos to? Nakausli kayo lahat sa bangketa. Tama lang yan, walang malakaran. Correct. Dito naglalakad yung mga tao. Yun nga. Ayun, no? Sagisaan ng mga... Andyan ba yung mga driver, guard? O kasi pag walang driver, matotow po yan. Pakiuna yung mga talagang nakausli palabas. Yung pick up na yan. Itong Subaru, saka yung isa. Yung crosswind. Unahin nyo na. Ito sir, dito daw yan sir, sana walang driver, may driver siya, ayaw mo mapatikit sa company daw yan. O, di hatakin natin kung ayaw. Ikaw ba nag-drive, kuya? Hindi, nasa bangketa na, wala nang madaanan eh. Pwede naman sir nga tanggalin sir. Pwede bang peram ng lisensya? Kasi kung hindi, paano natin titikitan yan? Kung ayaw mo magpatiket, matotow po yung sasakyan nyo. Tatawagan ko lang yung mayari sir, kasi hindi lang sa akin ito sir. Hindi po ako maghihintay. Kayo po ang driver, responsibilidad nyo po yan. Sir, pasisya na kayo. Hindi ko naman talaga alam sir, bawal dito sir. Sir, maintindihan naman. Pero may lisensya ka. May lisensya ako sir. Okay, so sana maintindihan mo rin. Pag may lisensya, alam mo dapat na hindi hinaharangan ng bangketa. Sir, maintindihan ko lang yun sir. Pero alam mo naman sir, hindi ko rin alam. Kasi dati pa kasi may talaga nakapal. Ayun na yung markaw. Ay, katawagan ko lang yung boss sir. Boss, hindi po ako maghihintay. Tawagan ko lang. Kaya nga sir, peram po ng lisensya muna. Sir, pwede ako kung kunin yung lisensya ko sir, matikitan ako. Kawawa naman ako. Babalik namin yung lisensya mo. Hindi naman ako kumpiskahin. Pero matikitan nyo sir. May violation ka. Ay, sa kumpanya sir. Paano? Kahit na, ikaw ang driver, responsibilidad mo yan. Ikaw nagmamaneho. Hindi naman pwede ikaw ang driver pero responsibilidad ng kumpanya. Ikaw ang may direct responsibility dahil ikaw ang nag-ooperate ng sasakyan. Unless sasabihin mo sa akin, hindi ikaw ang nagdadrive. Pwede pa akong makiwas bro. Kunti lang talaga. Peram na lang nga po ng lisensya. Lahat po yan, matitikitan. Patas lang po tayo. Wala sa akin, matikitan ko sir. Ang lisensya ko, walang ka-record sir. Kaya na matikitan. Ayan po nakaharang po kayo. Naintindihan ko naman kayo sir. Sir, sana maintindihan nyo, lahat po yan matitikitan. Kailangan patas po tayo. Tikita mo na unattended pag ayaw. Pag naangklahan yan, tow nyo na. Okay, so oh my God. Apo. So, uy, ako hindi ha. I'll get my license Apo. na ha. Apo. Kukuha ng license ha, yung pulang CRV. Kasi namin parating na po eh. Andyan yung driver, kausap ko. Papunta na po. How much yan pag no? That's unattended na 2,000 na violation, then plus the towing fee. Kayo po ba'y may-ari? So pinakiusapan ko na siya na ibigay ang lisensya, ticket lang para makaalis tulad po ng iba. Ayaw po niya. So paano gagawin na ito? Pwede nyo pong pwede po kayo sumabay sa tow truck para makuha nyo po kaagad yan sa impounding area sa Tumana, Marikina po. Kasi kanina ko pa po pinapaliwanag na sana nagbigay ka ng lisensya, ticket, babayaran lang yan, alis yung kotse. Naintindihan ko sir, ticket. Kaya lang ayaw ko magpa-ticket sir. Mahawa ka naman sa akin. Oo, yan ang problem. Pakiayos ha, hintayin nyo maayos. Kailangan makita natin maayos to. Hindi porke natikitan yan, hindi ayusin. Ayusin lahat. Skog kailangan ko. Ano yan? Skog, pakibilis. Sino pumayag sa inyo dyan? Sino nagbigay ng permit? Wala. Skog, banat. Tanggalin yung tent. Oo. Pinagbigyan na kayo dati sa loob. Lumawas na naman kayo. Ha? Eh, ano gagawin ko? Tanggalin mo yung gusto yung tanggalin.
Yung tent na lang, yung tent na tanggalin nyo. Hayaan nyo na yung lamesa. Yung tent. Kabila, para mabilis. Ayun oh. Ano unfair? Saka sasabihin nyo sa akin dahil may bus, araw-araw kayo nandito. Di na nga kayo pinapakailaman sa loob, lumabas pa kayo. Buong sidewalk, kuha na nila. Ito pa, iwan yung mga paninda nila. Eh bakit nasa bangketa? Ang usapan natin, bahala kayo sa loob, di ba? Huwag niyong lalagyan ng bangketa. Tinanong ko yung mga vendors dito kung anong oras na nag-uumpisa magtinda. 6 AM hanggang 5 PM. Yan, yung isa kunin nyo para patas. Yung isa nakunan eh. Okay na? Okay. Oo. Ano ba naman yan? Tapos magagalit kayo dahil kiniklear kayo. Sana konting give and take tayo. Doon kayo sa loob, bahala kayo kung sino kausap nyo dyan. Basta bangketa, sa amin yan, hindi nyo pwedeng galawin.